isa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito pilak bulaklak ay namumukad ka. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, tinulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Okay, hello po sa ating lahat ng mga tagapakinig. Saan man dako sila naroon, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. At tayo po ay magpapatuloy sa ating pagtatalakay sa aklat ng Exodus. Okay, aklat ng Exodus. Yes, Exodus, Kabanata 39. Ang kasuotan ng mga saserdote. Mula sa lanang kulay asul, kulay ube at pula ang ginamit nila sa kasuotan ng mga saserdote para sa gawain sa santuaryo. Ginawa nila ng banal na kasuotan si Aaron ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moses. So lana is yung wool. Mataas ang frequency ng wool, no? So yun ang nararapat sa sa mga saserdote. Ang ephod. Ang ephod yung parang kung titingnan natin para siyang apron na baligtaran. Meron sa harap, meron sa likod. Yun ang pangpatong ng ephod na binurdahan. Okay. Mainam na lino o linen, lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula ang ginamit nila sa ephod. Ang ginto ay pinitpit nila ng manipis at ginupit ng pino na parang sinulid at inihalo sa pangahabi sa lanang kulay asul, kulay ube at pula at sa mainam na lino. Ang ephod ay kinabitan nila ng malapad na tali na siyang nagdurugtong sa likod at harap. Kinabitan din nila ito ng isang magandang sinturong kamukha ng ephod na yari rin sa mainam na lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula at binurdahan din ng mga hibla ng ginto tulad ng iniutos ni Yahweh. Kumuha sila ng mga batong kornalina at iniayos ito sa patungang ginto. Iniukit nila dito ang pangalan ng mga anak na lalaki ni Israel nang mayari para itong isang magandang pantatak. So yung itinatak dito sa mga bato, no, sa mga bato nila, yung 12 bato, doon nila inukit ang mga pangalan ng tribo ng Israel. Ang mga bato ay ikinabit nila sa tali sa balikat ng ephod upang maalala ang mga anak ni Israel. Ito ay ayon sa utos ni Yahweh. Yung naalala ko lang sa mga extant or mga Bible, meron nila silang nilagay doon na Urim at Tumim. Isang divination tool, yung sinabi nila na naglagay ng Urim at Tumim. Ano ba yung Mrs. Dahlia, yung Urim at Tumim? Oo, yun. Ginagamit nga nila yan sa alam kong gumamit yan si Haring Saul. Oo. Na Oo. ginagamit nila sa panghuhula. Oo, parang kasi kung matatandaan niyo yung mga Kasi nagtatanong sila, di spirit ba? of yung Oo. yes or no Oo. or hindi, but yung parang yan parang spirit of the glass, yung may yes or no ganoon. So yung Urim at Tumim parang yan bato ba yan na na hindi ginagamit, hindi yan inuutos. At saka Hindi, kung oo, wala nakakaalam nga nung walang oo, iniutos si Aba oo. na At saka maglagay ng Urim at Tumim. Oo, sa vest. Parang ginawa nilang anting-anting. Yes, So, oo. ang tinanggal namin dito sa version na ito kasi ang aba ay nakikipag-usap, hindi sa mga ganong paraan.
ang gumagamit niya usually mga ano di ba, yung mga divination, yung iba nga sa tubig, yung iba sa ano, kung aba, nagpapadala siya sa diwa o sa mga ano, makalangit na nilalang o sa panaginip. Pero yung mga ganito, hindi ano, tsaka hindi ba't gagamit ng ganyan ang ano, ang mga saserdote, pwede naman silang ano, may mga propeta nung unang panahon, di ba? So, Oo. tinanggal namin ang Urim at Tumim. Tingin namin ay ano yan, ginagamit ng mga ano, manghuhula o mga divination. So, dito sa version na to, tinanggal natin to kasi hindi walang instruction ang alahayam o kay Moses na palagyan ang kanilang mga ephod. At saka wala kang makikitang larawan nun eh. Although, yung may mga larawan silang ano, pero hindi yan na, kung titingnan yung ano, hindi sana sinabi naman sa Hero, di ba? Wala siyang ano, ginagawang ganyan. So, punta tayo sa ang pectoral o yung ano, breast piece. Parang ano, nasa harapan ng dibdib ng ano, ng saserdote. Ito ba sa lahat ng saserdote o sa punong saserdote lang yung ano, yung ipod? Ang ipod. Kasi ay sinabi kay Aaron no? Oo, kay Aaron lang yun. Mm. Oo, kay Aaron lang. Kasi may ano, di ba nakalagay Tsaka ano, dito, nakalagay naman dito na ano, na, oo. Kasuotan, ang oo, banal na kasuotan si Aaron. Ginawa nila ang banal na oo, kasuotan si Aaron. Hindi lahat ng ano, ng hindi saserdote lahat, o oo, pati mga hindi, anak niya. pati yung 'Di mga ba? anak Kay niya, Aaron lang to. oo, Oo. Oo. Kung titingnan mo ang ipod, so iisa lang siya. Ang pectoral pectoral breast piece. Gumawa rin sila ng pectoral. Magandang-maganda ang Buddha nito tulad ng ipod at yari din sa mainam na lino. Atla ng kulay asul, kulay ube at pula at mayroon ding isang sinulid na ginto. Meron din itong sinulid na ginto. So, linen naman ang ginagamit nila dito kasi malamig ang linen. Mataas din ang frequency niya. So, yun lang ang pwedeng pagsamahin, ang linen at ang wool. Pero yung ibang tela ay hindi nila pwedeng ihalo kasi iba ang frequency ng ibang tela. Okay, verse 9. Ito ay magkataklob at parisukat. Isang dangkal o 0.2 meter ang haba at ganoon din ang lapad. Kinabitan nila ito ng 4 na hilera ng mamahaling bato. Sa unang hanay ay ruby, topaz at karbungko. Sa ikalawang hilera naman ay esmeralda, safiro at brilyante. Sa ikatlong hilera ay jacinto, agata at ametista. Yung previous sa ano natin, English, ano? At sa ikaapat, berilo, cornalina at jasper. Lahat ng ito ay nakalagay sa patungang ginto. Yung patungang ginto, yung ibig sabihin yung sa setting, no, may ginto dun sa ano sa pectoral. 12 lahat ang batong ginamit upang kumatawan sa 12 anak ni Israel. Tulad ng isang pantatak, sa bawat bato ay nakaukit ng maganda ang pangalan ng bawat anak na lalaki ni Israel. Okay. So iba pa rin yung ano, pangalan na nasa balikat? oo. Iba pa yung nasa bato? Okay. Kasi 12 Naglubid yun, di sila ba? ng, 12 yung oo, bato na nag, sa pectoral. oo, Pero yung dun sa ipod, sa balikat niya is pangalan, nakaukit yan sa pang-anim. So, bali tig-anim, ano? oo. Mm-mm. Nakaukit yung Naglubid pangalan ng sila ng, 12 oo. At saka dun na sa tribo. bato. So, Oo, dalawa ang mga pangalan. Naglubid sila ng pinitpit na ginto. At ito ang ginawang panali sa pectoral. Gumawa rin sila ng 2 patungan at 2 argolyang ginto na ikinabit nila sa 2 sulok ng pectoral sa gawing itaas. Itinali nila sa argolya ang tig-isang dulo ng mga nilubid na ginto. Ang kabilang dulo naman ay itinali nila sa 2 patungang ginto sa tali sa balikat ng ipod.
Gumawa rin sila ng dalawang argolya at ikinabit sa dalawang sulok sa gawing ibaba ng pectoral sa may bewang na to. No? Gumawa rin sila ng dalawang argolyang ginto at ikinabit sa ibaba ng tali sa balikat sa may tahi sa itaas ng pamigkis ng ifod. Ang argolya ng pectoral at ng ifod ay pinagkabit nila ng lubid na asul para hindi magkahiwalay. Ito ay ginawa nila ayon sa utos ni Yahweh. So, lubid na asul para hindi nga naman yung radiation, hindi masunog. Iba pang mga kasuotan ng saserdote. Gumawa rin sila ng damit na nasa ilalim ng ephod. Ito yung parang tunic, linen to sa yung sa ilalim ng ephod. Ito ay yari sa lanang kulay asul at may butas na suotan ng ulo. O parang yung tunic, sa makikita mo sa mga sa mga priest ng ibang mga religion, di ba? Oo. Ang butas ay may tupi upang hindi matastas. Ang laylayan nito ay nilagyan nila ng mga palawit na tila bunga ng punong granada. Ang mga ito ay yari sa pinong lino at lanang asul, kulay ube at pula. So yung pinaghalo nga linen at saka wool. Gumawa rin sila ng mga kampanilyang ginto at ikinabit sa laylayan sa pagitan ng mga palawit. So ano yun, granada din, campanilla din, granada, campanilla, yun ang nasa sa palawit. At tingnan niyo mo para saan yung palawit na na gintong campanilla. Campanilla. Ang nagsusuot lang kasi nito ang high priest. At siya ay kapag siya ay Oo. papasok doon sa dakong kabanal-banalan. Kasi kapag Kahit sa dakong oo, banal. kapag hindi na daw Oo. ito tumunog, ibig sabihin na matay yung pumasok. Oo. Hindi karapat dapat o Oo. defiled, no? Pag defiled, hindi Kaya karapat dapat, mamamatay sa pagpumasok sa dakong kabanal-banalan. oo. Pero at saka hindi na naka-state dito na ang na may tali sa paa. Kasi Oo. walang ibang pwedeng pumasok doon. Kaya pag hindi na tumutunog yun, ewan ko yun ang sabi sa akin, na hinihila na lang. Oo. Palabas ang bangkay. Mm. Mm. Pero may nasusulat bang ganun sis? Kahit sa extra biblical? Wala akong nabasang ganun na may tali ang paa. Pero parang narinig ko yun sa isang I think nabanggit yan ni ah, nabanggit ng basta mensahero. hindi ko matandaan kung pastor o pare ang Hindi nagsabi sis, nun. di ba may nagtanong sa atin kung ano ang kung para saan yung bells na nakakabit sa damit? Oo. Ang sagot ng Oo. mensahero, ito ay ah, inilalagay lang doon sa damit ng high priest kapag pumapasok siya doon sa dakong kabanal-banalan. So hindi la palagi, hindi yung ordinaryong Once a araw. year lang siya So once a papasok year. doon. Okay, hindi nakasulat dito, no? Yung Oo. yung damit na isusuot lang na tuwing Tuwing once papasok a lang year. siya doon sa dakong kabanal-banalan. So, hindi ito pangkaraniwang damit na pwede Oo. niyang gamitin araw-araw habang siya ay naglilingkod. Okay. Kasi yun lang So daw ang marami talaga purpose. silang binura rito, no? Oo, yun lang daw ang purpose niyan na kapag hindi na tumutunog, ibig sabihin namatay na yung pumasok doon at walang Hindi na sino man, gumagalaw. oo, walang sino mang pwedeng pumasok sa loob ng dakong kabanal-banalan, kundi yung high Mm-mm. priest lang. Kaya pala, kaya pala, sino ba yung yung father pero yung ama ni John the Baptist, hindi naman siya high priest kasi umuwi rin siya, di ba? Oo. So hindi, kasi ang high priest parang hindi ata pwede, hindi na lumalabas ng Lumalabas din ba naman eh? Kasi, di ba ang tagal-tagal niya sa loob? So akala nila baka namatay na o di ba Oo. nung Si nagpakita sa si kanya, Si Sekaraya, ang kaya, tatay ni oo, John the Baptist. oo. Oo. Tapos lumabas siya, pipi na siya nung lumabas, hindi siya Oo. makapagsalita. Hmm. So, high priest ba yon sis? Tapos umuwi din?
Yata oo, umuuwi din ang high priest. Oh, Kasi so ito pumapasok lang siya yung once. panahon na nung Oo. pumasok pala siya sa sa dakong kabanal-banalan is Day of Atonement yun. Oo, Day of Atonement kasi naghihintay sa kanya yung mga ano, mga tao sa Tao, labas eh. oo. Ang tagal. Tapos yung paglabas niya, Oo. hindi, okay. So kung Day of Atonement is mga ano yon, mga middle of the year, kung September, Oo. and then, okay. Kaya hindi yata na masyadong naunawaan ito nung unang priest na nagsuot ng ano, ng damit na mayroong kampanilya nung araw ng ano, ng yung Day of Atonement na Ay, wala nandito. naman tayong dakong kabanal-banalan pa noon, no? Oo, na wala pa tayong dakong kabanal-banalan. So, hindi dapat Nauna ang siya, uniform. Kaysa sa, oo, nauna ang uniform. hindi pa siya enrolled eh, no? Oo. Kaya Hindi pa tuloy nawala promoted. siya. Dahil sabi ng mensahero, kapag hindi ka karapat dapat, ay talagang aalis ka, aalisin ka ni Aba. Oo. At saka defiled siya that time kasi alam Oo. ko may sakit siya noon eh. Oo, may sakit siya tapos Oo. nag-officiate pa rin siya. Oo. So, proceed tayo, ano? Okay. Verse 26. Okay. Kaya ang laylayan ay may isang hilera ng mga palawit na mukhang bunga ng punong granada at mga kampanilyang ginto. Ito ay ginawa nila ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng mahabang panloob na kasuotan para kay Aaron at sa kanyang mga anak. So yung panloob na kasuotan, kasama na kanyang mga anak dito. Ang mga ito ay yari sa pinong lino o linen. Ganon din ang turbante, ang mga sombrero at ang mga linong salawal. So ang mga ordinary priest, linen lang. Wala sila nung ipod at saka no? Ang pamikis naman sa baywang ay yari sa pinong lino, lanang kulay asul, kulay ube at pula, at binurdahan ng maganda ayon sa utos ni Yawa. Ang turbante ay nilagyan nila ng palamuting ginto at may nakaukit na ganitong mga salita. Nakalaan kay Yahawa o kaiza Yahawa sa Paleo Hebrew. Ito ay itinali nila sa turbante sa pamamagitan ng kurdong asul o cord, tulad ng utos ni Yahweh. So lahat ito ay utusan ni Yahweh. Hindi sila gumawa ng dekorasyon lang dahil gusto nila na maiba o what. No? Sinuri ni Moses ang toldang tipanan. Natapos nilang gawin ang tabernakulo at ang toldang tipanan ayon sa iniutos ni Yahweh, gayon din ang lahat ng mga kagabitan doon. Ipinakita nila kay Moses ang lahat, ang tabernakulo, ang tolda at lahat ng gamit dito, ang mga kawit, ang mga patayo at pahalang na balangkas, tukod at mga tuntungan nito, ang mga patakip na balat ng tupa na kinulayan ng pula, balat ng kambing at ang mga tabing, ang kaba ng tipan, ang mga pasana nito at ang luklukan ng awa. Ipinakita rin nila ang mesa at ang mga kagamitan nito, ang tinapay na panghandog sa alahayam, ang ilawang ginto, ang mga ilaw at ang iba pang mga kagamitan nito at ang langis para sa mga ilaw. Ang altar na ginto ng insenso, ang langis na pampahid, ang mabangong insenso at ang kurtina para sa pintuan ng tolda. Ipinakita rin nila ang altar na tanso, kasama ang parilyang tanso, ang mga pasanan at lahat ng kagamitan ng altar, ang palangganang tanso at ang patungan nito, ang mga kurtina para sa bulwagan, ang mga poste at ang mga tuntungan nito, ang tabing sa pagpasok sa bulwagan, ang mga tali, ang mga tulos para sa tolda, at lahat ng kagamitan sa paglilingkod sa loob ng toldang tipanan. Ipinakita rin nila ang sagradong kasuotan ng mga saserdote para sa kanilang paglilingkod sa dakong banal. Ang banal na kasuotan ng saserdoteng si Aaron at ang kasuotan ng kanyang mga anak na maglilingkod bilang mga saserdote. Lahat ng ito ay ginawa ng mga Israelita ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moses. Ang mga ito ay isa-isang tiningnan ni Moses
at binasbasan ng matiyak na nangyari ang mga ito ayon sa iniutos ni Yahweh. So isa-isang tiningnan, talagang kinilatis niya, may quality control talaga kung naaayon sa ipinagawa ng alahayam, di ba? So yung instruction, kaya siguro nagtagal siya ng 14 days sa taas ng Mount Sinai. Talagang detalyado, pinamemorize sa kanya yung mga sukat at saka mga no, yung itsura ng mga molde, yan. So may quality control talaga. Okay, proceed ba tayo o may mga katanungan o reaction? Wala ba sis? Wala. Okay. Okay, Kabanata 40, ang pagtatayo at ang pagtatalaga sa toldang tipanan. Okay. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sa unang araw ng unang buwan, so abibito no, unang araw ng unang buwan, itayo mo ang tabernakulo ng toldang tipanan. Ilagay mo sa loob nito ang kabanang batas ng tipan at tabingan mo. Ipasok mo ang mesa at ipatong mo roon ang kagamitan niyon. Ipasok mo rin ang ilawan at iayos ang mga ilaw. So, sandali lang siguro ito kasi i-assemble at maraming gumagawa, di ba? So, magagawa kahit kalahating araw, no? Ang altar na gintong sunugan ng insenso ay ilagay mo sa tapat ng kaba ng tipan at kabitan mo ng tabing ang pintuan nito. Ang altar namang sunugan ng mga handog ay ilagay mo sa harap ng tabernakulo ng toldang tipanan. Ilagay mo naman sa pagitan ng altar at ng tolda ang palanggana at lagyan mo ng tubig. Pagkatapos, paligiran mo ng tabing ang bulwagan at ikabit ang tabing ng pintuan nito. Pagkatapos, kunin mo ang langis na pantalaga at buhusan mo nito ang buong tolda at ang lahat ng kagamitan doon upang maging sagrado. Gayon din ang gawin mo sa lahat ng kagamitan doon upang maging banal. Ito rin ang gawin mo sa altar na sunugan ng mga handog at ang mga kasangkapan nito upang maging ganap na sagrado. So, pahiran mo ng langis ang palanggana at ang patungan nito upang maging banal din. So, papahiran siguro loob at labas, ano? Si Aaron at ang kanyang mga anak ay dalhin mo sa pintuan ng toldang tipanan at doon ay linisan mo sila ng tubig. So, doon sa may palanggana ito, no? Pagkatapos, isuot mo kay Aaron ang banal na kasuotan at pahiran mo siya ng langis. Sa ganitong paraan mo siya itatalaga sa akin at siya ay maglilingkod sa akin bilang saserdote. So, parang lotion ang pagpapahid ng langis, ano? So, mabango siya at saka malinis, ano? Palapitin mo rin ang kanyang mga anak at isuot mo sa kanila ang mahabang panloob na kasuotan. Pahiran mo sila ng langis tulad ng ginawa mo sa kanilang ama upang makapaglingkod sila sa akin bilang mga saserdote. Dahil sa pagkapahid mo sa kanila ng langis, mananatili silang mga saserdote habang buhay. So, walang retirement ang pagiging saserdote. Pero ang mga Levita, may retirement sila hanggang alam taon sila, sis? 40 ba? 50? 50. 50, okay. Ginawa ni Moses ang lahat ayon sa iniutos ni Yahweh. Kaya ang tabernakulo ay itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon. So, one year after nila lumabas sa Egypt, nagawa agad nila, no? Ang bilis. Si Moses ang nagtayo ng tabernakulo. Inilagay niya ang mga tuntungan nito, itinayo ang mga balangkas, isinuot sa mga argolya ang mga pahalang na balangkas, at itinayo ang mga poste. Ikalawang taon ba to ng paggawa o ng paglabas? Paglabas. Oo, kasi yun ang talagang doon pa lang sila mag-aalay, no? Verse 19, nilatagan niya ng lona ang ibabaw nito at tinakpan, tulad ng iniutos ni Yahweh. Inilagay niya sa loob ng kaban ng tipan ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Pinasok niya sa tolda ang kaban ng tipan at tinabingan ayon sa utos ni Yahweh.
Ang mesa ay inilagay niya sa loob ng toldang tipanan sa may gawing silangan ng tabernakulo. Okay? So, imagine natin, nasa gitna ang ah, insenso, 'di ba? Tapos sa bandang kanan, pag nakaharap ka sa sa tabernakulo, nasa kanan ang mesa ng ah, presensya ng tinapay. Yung kinainan na King David nung magutom sila, no? Pero lahat ito sa labas ng tabing. Kasi ang nasa loob ng tabing sa dakong kabanal-banalan ay ang arko, di ba? Ang Ark of the Covenant. Verse 23, tulad ng utos ni Yahweh, ipinatong niya sa mesa ang tinapay na panghandog. Inilagay niya ang ilawan sa loob ng toldang tipanan sa gawing kanluran ng tabernakulo sa kaliwa, left side, sa tapat ng mesa. At iniayos ang mga ilaw tulad ng utos ni Yahweh. Kasi ang utos ng Yahweh dito, kung matatandaan natin, ang liwanag ay sa harapan. So, hindi kailangan ng liwanag sa likuran. Lahat ng liwanag ay paharap. So, para ma-illuminate o mailawan ang buong dakong banal. Okay. Inilagay niya sa loob ng toldang tipanan ang altar ng insenso na ginto sa harap ng tabing. Okay. Dito niya sinunog ang mabangong insenso tulad ng utos sa kanya ni Hawa. Ikinabit niya ang tabing sa pintuan ng tabernakulo. Ang altar na sunugan ng mga handog ay inilagay niya sa harap ng pintuan ng toldang tipanan at dito niya inialay ang mga handog na sinusunog at mga handog na pagkaing butil tulad ng utos ni Yahweh. So ito nasa labas na ng dakong banal. Ito ang nito, wala na tong nasa labas na to, wala na tong kumbaga bubong, wala nang takip sa open space ito, no? Inilagay niya ang palanggana sa pagitan ng toldang tipanan at ng altar. At ito ay inilagay ng tubig. Sa may pintuan, sa harap ng pintuan, yung palanggana. Doon naguhugas ng paa at kamay sina Moses, Aaron, at ang kanyang mga anak. So sila lang qualified, ano? Tuwing papasok sila sa toldang tipanan o lalapit sa altar, naghuhugas sila tulad ng iniutos ni Yahweh kay Moses. Pinaligiran niya ng tabing ang tolda at ang altar. Tinabingan din niya ang pintuan ng bulwagan. Natapos ni Moses ang lahat ng ipinagagawa sa kanya. Okay, yada. Ito, hindi pa pala. Ang kaluwalhatian ni Yahweh. So, nang magawa ang toldang tipanan, nabalot ito ng ulap at napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. So, ang sabi ng mensahero, ang kaluwalhatian niya siguro yung bright light or na may maaring nagmula ito sa sasakyan ng alahayam ni Yahweh o na o na yun din yung sasakyan na nagbigay ng pillar of cloud at saka pillar of light nung sila ay nagtatravel from Egypt, di ba? Meron silang pillar of light sa gabi at may pillar of clouds sa umaga. Mari yung sasakyan din ito ang ginagamit. Okay. Verse 35, hindi makapasok si Moses sapagkat nanatili sa loob nito ang ulap at napuspos ito ng kaluwalhatian ni Yahweh. So yung maaaring yung ulap ay din, no? Nagmumula rin doon sa sasakyan, no? Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw, ang ulap ni Yahweh ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi naman ay ang haliging apoy. Ito ay natatanaw ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Iyada, ito ang salita ng alahayam, halalway alahayam. Iyada. Yada. Yada. May mga katanungan, reaction. Ito ang aklat ng Exodus, yung kanilang paglalakbay mula sa Egypt.
So natapos na natin ang aklat ng Exodus. May So, take away ba tayo sa kanilang ano? Sa ngayon, medyo walang ano. Ah, Ang tanong is, ano kaya yung ipinaborda ng halahayam ano doon sa kanilang belt oo nga sa eh. puting linen na may kasamang pula tsaka violet na kulay? Ano? Siguro yung ano, hindi natin alam kung nagbigay na detalye ang alayam kay Moses o ang nag-design nun yung si ano, Behel, ano, Oholiab o at saka ano, Oo. si Maare. Hindi, walang nasusulat kung meron Okay. detalye. Kung meron man, baka tinanggal or whatever. Pero kasi So, wala na tayong nasunod. kung binigyan na ang alahayam naman nagbigay ng ano ng kakayahan. So maaring yung inspiration ay nanggaling din sa alahayam kung sila na ang nag-design. Oo. So, yun lang. Kung mayroon ba tayong idea kung ano kaya yung ipinaborda doon. Kasi parang sinabi doon na magaganda. Mm. Kasi at saka kung ano man, kung ano man yun, kasi tela pa rin yun na nasisira at nag-ano, unless talagang well preserved, no? Pero masasabi natin, ang makikita siguro natin yung Burda, yung sa mga gawa sa ginto at metal. Kasi yun talaga, yun eh, stable element yun. So, hindi nababago ang quality ng ginto. At walang makakahawak ng basta-basta kasi namamatay ang hindi karapat-dapat tumawak. So, tingin ko preserve ang kaya hindi ako naniniwala na ah, ano ang ang kaba ng tipan ay nasa Babylonian churches. Hindi hahayaan. Hindi sila makakahawak dun. Isa pa, bakit nga ba na linen talaga ang fabric na gamit nila, no? Na ginawang damit nila? Malamig kasi yun mataas ang frequency noon, nasa 500 or gano'n. Katulad ng wool. Ang cotton nasa 100 lang ata. Yun yung frequency ha. At kulay blue kasi ang frequency ng color blue ay katulad ng frequency ng laser. Kaya blue lang ang nakakatagal ang nakakaan sa laser. Baka doon lang yon sa lapis lazuli. Pati rin kaya sa fabric, Yung sa mga tela. sinulid eh. Yung mga telang sinulid na pangkabit, kulay blue din eh. Mhm. Ever. Kasi napakataas siguro ng frequency or energy diyan sa kaya kailangan ginto din yung mga paligid. Ultimo mga poste, binabalot ng ginto. Ano pa po, mga kapatid? Ano pang mga reaction o katanungan? Sis Dahlia, nung nag-aaral ka ng mga anong wala, o hindi na discuss yung mga ganitong bagay, Hindi hindi na, ito pinagtutuunan ng pansin ng mga oo. mga pari o mga pastor. Hindi ito Kung ano lang sabi ng Vatican, no? Oo, kasi kung sa mga pare ng Catholic, meron na silang mga specific niyan at hindi ito pinagtutuunan ng pansin dahil iba ang kanilang disenyo. Oo. At sa mga pastor naman, hindi nila ito kailangan dahil hindi nila ito ginagamit. Mm-mm. Wala 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 Kaya din kasi sila silang lang. alam. wala silang priest.
Hindi, for sure nagbabasa sila kaya ayaw na hindi Oo. nila ina-apply, oo. Kasi nga old nga daw 'yan. Yes, oo. Pero ang Sabi alayam hindi kasi sabi nga ay nagbabago. obsolete na daw ito dahil ito ay lumang tipan. So ang Pero ang kino-consider alayam nila 'di ay ba, ang bagong tipan. ang sabi kasi ng alayam hindi never change. Hindi siya nagbabago. So yung kanyang Oo. mga kautusan noon or ano, yung alituntunin ganun pa rin. Ano? Oo. Hindi talaga Sa nila mga bigyan. nakaalam, oo. Pero sa kanila dati na mga nagtuturo din sa atin, na pati tayo natuto din sa turo nila, wala sa kanila yan. Kung baga blind Mm. talaga sila tungkol sa mga bagay na yan. Lalo pa sinasabi nila na kila Moses lang yun, sa mga Israelita lang yun sa panahon natin ngayon, hindi na yun Hindi para sa nila alam atin. na Israelita sila. Oo. Mm. Kasi sabi nakikipagtalo pa nga sila dati. Eh bakit kailangan nating sundin yan? Israelita ka ba? Oo. Kasi Alam wala nila silang yung mga idea. Ang idea alam kasi nila yung nila, mga ang Israelita ay yung mga nakatira lang sa Israel. oo, mga ano, Oo. tisuy-tisuye. Kaya, Oo. kaya Tisuyanan. nga, oo, Ta. bilib na bilib sila na kapag ipanalangin nila ang mga taga-Israel, ibe-bless sila ng alayam. So wala silang kaalam-alam ni kahit man din tayo siguro that time, di rin natin alam na hindi pala yan ang tunay ng mga Kaya, Israelita. kaya ano, sinunog nila ang ating mga kasulatan, ano? At sinundan tayo Mm. rito. Kasabay nung pagsunod nila sa atin, ng 1521, nauna na nilang pinuntahan ang mga tribe of Judah sa Africa at dinala nila sa ano, New World, New York, ginawa mga slave. Tapos, Mm. oo, tapos masyado silang nakatingala sa mga puti. Lalo na pag mayroong mga missionaries na makarating dito galing sa ibang bansa. Akala naman natin yung mga turo nila, yun na yun, hindi pala. Laking deception, ano? Sobra. Kaya dahil yun ang na tumimo sa puso, sa isip natin dati, merong mga iba na ipinaglalaban nila yon hanggang ngayon. Na kahit alam na nila na mayroong ganito, nagsishare sa kanila, mahirap nila tanggapin. Pinaninindigan nila yung natutunan nila. Kahit mga pastor ngayon, ayaw nila niyan. Bihira lang Mawawala sa ang mga negosyo, pastor. sis. Which is, isa din yan. Tama yun. Kasi ginawang negosyo nga gamit ang simbahan. Mm. Saka ano na sasabihin ng mga ano kung magbabago sila ng tono. Sabihin ng kanilang mga ano, followers. Oo, pero hindi rin natin sila masisi kasi kung mayroong nakatalaga talaga, di ba? May mga pinili Mm. at may nakatalaga para sa impyerno. Masakit yun, pero yun ang Kaya lang nakatalaga. ano ah, siguro pag kung ako ay ano, aalis na lang ako sa pagkaano kaysa magligaw ako ng ibang tao. Kasi ano yan mas nagagamit ka ng kalaban, ng alayam. Pag ikaw ay nagtuturo, tapos hindi yung iba yung katuruan mo, ginagamit ka ng kalaban. Sabi nga, is either you are with us or against us. Oo, Diba? tapos Walang neutral. idedemand Kaya ka. mga false teachers. Mm. Malanagot sila pagdating ng time. Mm. Marami silang nailigaw. Bago Baga pa sila man ang sana, buntot ng ahas. bago pa man sana tuluyang naligaw, narinig na nila ito. Kaso lang ayaw nilang maniwala. Ayaw nilang mag-search. Mm. Pero hindi rin natin sila pwedeng, sabi nga, hindi natin sila pwedeng ibulsa
Kasi nga, yun din ang decision nila. Mm-mm. Mm-mm. Ay, May mga komento kayo, sino si sis Rudim. Mga katanungan po ba? O komento? Wala pa si Mm. Bro Mario. Ah, si Mario Brother. Okay, ito. So kung wala na, mag-end na tayo. Oo, opo. Sige, ano kaya ang musikang marinig natin ngayon? Mga lumang tugtugin na sa dulong silangan na kinakanta ng mga Ophirian. Hmm, mukhang nawawala pa yung ano ko ah. Okay. So, Hinihintay namin yung sarili mong likha na awitin, Sis Dahlia. kailan pa kaya yun? Record mo na. Gamit magpupuri sa iyo. Salamat mga kapatid. Shalom. Be blessed. Yahawa ang iyong pangalan at aawit ng may basa sa laman sapagkat karapat dapat kang sambahin. Kami magpupuri sa iyong pangalan, Aba Yahawa, ang iyong pangalan at aawit ng may pasasalamat sapagkat karapat dapat kang sambahin. Mula sa dakong silangan, lain ng mga Ophirian, kami magpupuri sa iyong ngalan. Kami tinawag mo at pinili mo na sambahin ka magpakailanman. Kami magpupuri sa iyong pangalan, Aba Yahawa, ang iyong pangalan at aawit ng may pasasalamat sapagkat karapat dapat kang sambahin. Mula sa dakong silangan, lain ng mga Ophirian, kami magpupuri sa iyong ngalan. Kami tinawag mo at pinili mo na sambahin ka magpakailanman. Mula sa dakong silangan, lain ng mga Ophirian, kami magpupuri sa iyong ngalan. Kami tinawag mo at pinili mo na sambahin ka magpakailanman. Kami tinawag mo at pinili mo na sambahin ka magpakailanman.
sambahin ka magpakailanman. Nasambahin ka magpakailanman.